Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aurel Hodires at shoutout kay Christian Tabieno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nauna siyang gumawa ng isang stroke, pagkatapos ay isang stroke, na parang gumuhit ng isang parisukat. Si Han Sanchen ay tumitig ng mabuti, dahil sa takot na baka may mawala. Ngunit pagkatapos lamang na siya ay gumuhit ng 2 stroke, nang sinubukan niyang magdagdag ng isa pang stroke, isang bagay na kabalintunaan ang nangyari. Nawala agad ang sinulat niya noon. Ang pinakamahalagang bagay ay malinaw niyang alam na mayroon siyang 2 stroke sa simpleng memorya, ngunit ngayon ay nakalimutan na ni Han Sanchen ang kanyang pinipinta noon. Paano kaya ito? Parang may pumipigil sa kanya na makipag-usap sa kanya. Pwede ba? Nakakunot ang mga kilay ni Han Sanchen, nakabukas na ang butas ng utak niya. Kaharap niya ito, ngunit hindi pa rin nila maintindihan ang wika. Kahit na nag-aaral at gumagamit sila ng mga bagay na pareho nilang naiintindihan, palaging may hindi nakikitang puwersa na tila pumipigil sa kanila. Hindi isang mundo. Sa ilalim ng hamog, may orihinal na 2 mundo, ngunit dahil sa ilang mga pangyayari, ang dalawa ay nagsalubong at nagkita. Ang bawat isa ay isang buhay na tao, ngunit nabubuhay sila sa iba't ibang oras at espasyo, at maaari silang maging parallel sa isa't isa, tulad ng maaari nilang makilala siya at magkaroon ng isang simpleng paghaharap sa kanya. Pero kung gusto mong makipag-communicate, it won't work, like now. I want to communicate with him. Ito, bagaman walang katotohanan, ay tila ang tanging makatotohanang paliwanag. Sa pag-iisip nito, itinoon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa pugyet sa ilalim ng dibdib ng lalaki. Sa 1 dosina o higit pang mga tao, halos lahat ng dibdib ay eksaktong kapareho ng kanyang pugyet. Gayunpaman, ang kanilang hitsura Han Sanchen ay talagang ganap na naiiba, na nangangahulugan na sila ay maaaring nagmula sa parehong lugar at sa parehong pamilya. Para sa parehong pamilya, ang naiisip lang ni Han Sanchen ay ang mga miyembro ng pamilyang Pei na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan sa makasaysayang kalakaran. Ayon sa mga talaan ng pamilya Pei, ang pamilya Pei ay dumating dito mula sa ilang henerasyon at namuhay sa iba't ibang panahon. Sa makatuwid, tanging ang walang katotohanang haka-haka ni Han Sanchen ang maaaring maging walang katotohanan at makatwiran upang ipaliwanag ang kanilang pag-iral dito. Sa pagtingin sa mga marka sa kanilang mga dibdib, bagamat ibang-iba na sila sa pamilya Pei ngayon, ngunit pagkatapos ng maingat na pag-iisip, parang pareho ang epekto ng mga ito, posible ba? Kumunot ang noo ni Han Sanchen at sinabing, ito ba ang sa tingin ko? Direktang hinarang ni Han Sanchen ang kamay na iginuguhit niya sa lupa, na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagguhit. Alam ni Han Sanchen na kahit paano siya magpatuloy, wala itong silbi. Hindi sila makapag-communicate sa isa't isa. Kaya, lahat ng ito ay walang saysay na pagsisikap. Tara na, banayad na sabi ni Han Sanchen, pagkatapos ay tumayo, hinubad ang lubad para sa kanya, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinenyasan siyang umalis. Ang taong iyon ay maaaring labis na nagulat sa pag-uugali ni Han Sanchen, sinulyapan niya siya ng may pagtataka, at sa wakas ay tumanggo ng masunurin, tumayo at umalis sa di kalayuan. Gaano man kagulat, para sa kanya, pagkakataon din iyon para makatakas, paano niya ito palalampasin. Kaya lang, si Han Sanchen sa oras na ito ay medyo walang magawa, umiiling-iling at bumantong hininga, pagkatapos ng lahat, naramdaman lang niya na ang lahat ay nakaraan lamang, at ang lahat ay walang saysay. Nag-aatubili siyang umupo sa ilalim ng orihinal na malaking puno, nakatitig sa buong piraso ng hamog, pakiramdam na puno ng emosyon ng ilang sandali. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, parang may mga pahiwatig. Ang lahat, ngunit sa tuwing hahawakan mo ito,
Nawawala ang mga pahiwatig na ito, at lahat ng bagay upang pigilan si Buddha ay nag-ambala. Ang kanyang kasalukuyang emosyon ay parang hamog na nasa kanyang harapan, ganap na hindi maalis, hindi maintindihan, at hindi maintindihan. Tawag. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. What the hell is going on? Ibinaba ng nanlulumong Han Sanchen ang kanyang ulo, hindi makapagsalita sa sukdulan. Ang dalawa sa kanila ay hindi nag-iwan ng kahit na katiting na impormasyon para sa kanilang sarili, at hindi rin sila nag-iwan ng kahit katiting na pangangapa para sa kanilang sarili. Ngunit, biglang inangat ni Han Sanchen ang kanyang ulo, 2 tao. Sa mga talaan ng pamilya Pei, sinabi rin ni Pei Gu na 2 tao ang nakatakas na buhay sa simula. Sa pag-iisip nito, biglang nabigla si Han Sanchen. Pwede bang? Hindi pwede. Laking gulat ni Han Sanchen na halos hindi siya makapaniwala sa haka-haka na ito. Ngunit ito ay karaniwang ang pinakamalaking posibilidad. Ang kasaysayan ay tumutugma sa kasalukuyan ng kamangha-mangha. Ang 2 taong hindi niya sinasadyang pinakawalan ay eksaktong kapareho ng mga naitala sa kasaysayan ng pamilya Pei. Sa madaling salita, ang 2 tao mula sa pamilyang Pei ay bumitaw ng mag-isa. Gayunpaman, ngayon ay ngayon, paano isulat ang kasaysayan ng nakaraan ngayon? O siya ba ang gumaganap sa papel ng taong pinakawalan ang lahat ng ito noong una? Ngunit sino pa kaya ang taong iyon maliban sa halimaw na pulang mata? Sa pag-iisip nito, tila medyo natakot si Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, bigla niyang pinaihit ang kamay at naging harang na parang salamin, at saka pinagmasdan ang mukha niya. Sa larawang ito, ganap na natulala si Han Sanchen. Ang kanyang mga mata ay talagang pula ng dugo, at sa ilalim ng kawalan ng linaw ng hamog, siya ay nagmukhang isang halimaw na pulang mata. Ay, naiintindihan ko. May posibilidad kaya? Sa una, ang lahat ay talagang hindi naiintindihan. Mayroon lamang isang mapupulang halimaw sa lahat, hindi kasing dami ng kanilang inilarawan. At ang lahat ng karanasang ito na napunta ako dito upang maranasan ay talagang isang katotohanan na nais kong ibigay ang aking sarili dito. Pero magiging ganito kaya? Hindi alam ni Han Sanchen. Halimaw na may pulang mata. Hindi na iyon nakayanan ni Han Sanchen, diretsyong bumangon, at sumigaw sa buong ulap. Ano? May kakayahan kang hayaan akong maranasan ang nakaraan mo, wala ka bang kakayahang tumayo at kausapin ako? Lumabas ka, kung may kakayahan ka, lumabas ka sa akin, at lilinawin natin ito ng harapan. Galit na sigaw niya ngunit umalangaw-ngaw ang mga sigawan sa buong paligid ngunit walang sumasagot. Sa totoong enerhiya, hindi na makontrol ni Han Sanchen, at ang paglipad ng direkta sa fog ay galit na naghahanap. Sa napakabilis na bilis, napakaliit talaga ng foggy area, at nakagawa lang si Han Sanchen ng 7 o 8 lap sa loob ng 10 minuto. Bagamat siya ay pagod na pagod, maaaring makumpirma ni Han Sanchen ang 2 bagay. Ang isa ay ang mga taong iyon ay talagang hindi umiiral dito, at ang isa pa ay naganap na walang paraan para sa pangalawang tao na umiral dito maliban sa kanyang sarili. Lalo nitong ikanalito si Han Sanchen. Paano ang mga tao? Mabuti kung wala ang mga taong iyon, ngunit paano ang halimaw na pulang mata? Dapat nandoon siya. Saan siya nagpunta? Again, nagkamali lang ako, wala naman talagang red-eyed monster dito. Ikaw, ang halimaw na pulang mata. Bagamat ito ay kabalbalan, huwag kalimutan ang minsang sinabi ng matanda. Sobrang gulo na dito. Kaya, sa kaguluhan, ano ang kalituhan ng oras at espasyo? Hindi ba ito normal? Iniisip ko si Han Sanchen dito, lalo akong nabigla at nagulat. Nagsisimula na siyang maunawaan ang mga salitang ipinaliwanag sa kanya ng matanda bago siya umalis, at naiintindihan na rin niya ang kaguluhang naganap dito. Ngunit ano ang ibig sabihin ng malaman ito? Umiling si Han Sanchen, hindi niya maintindihan, at hindi niya moari. Pumunta siya para kay Shendan, ngunit ano ang kinalaman ng mga sitwasyong ito kay Dan? Dapat itong konektado. Maaaring ito lang ang tanging bakas upang mahanap ang tableta ng gamot, ngunit kasalukuyang hindi may ugnay ni Han Sanchen ang mga ito. Ano kaya ito? Naguguluhan si Han Sanchen, naramdaman ang kanyang ulo at hindi makaisip ng dahilan. Naupo siyang muli sa ilalim ng kanyang malaking puno ng malungkot, maingat na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga posibilidad at ugnayan, ngunit sa kasamaang palad, kahit na pinag-isipan niya ito ng malinaw, hindi pa rin niya
May ugnay ang sitwasyon dito sa banal na tableta, damn it, saan napunta ang Shendan? Ano ang koneksyon ng kaguluhan dito at Shendan? Biglang, sa sandaling ito, tila umihip ang simoy ng hangin, at dahan-daang nahulog ang isang dahon mula sa puno, na nilaktawan ng mga kilay ni Han Sanchen, at dahan-daang nahulog sa lupa sa harap ng kanyang mga mata. Si Han Sanchen ay hindi sinasadyang naakit sa kung ano ang gumagalaw sa kanyang harapan, at marahan niyang tiningnan ang mga nalaglag na dahon, na nagbigay sa kanyang nababagabag na puso ng bakas ng kapayapaan, parang dahan-dahan at dahan-daang bumabagsak. Minsan, kapag tinitingnan ko ang isang bagay na mabagal na gumagalaw kapag ako ay tahimik, mayroon akong ibang pakiramdam sa aking isipan, kahit papaano ay gaman ng husto ang mood ni Han Sanchen, at walang pagkainip at pagkabalisa tulad ngayon, at walang pagmamadali at pagkabalisa tulad ng ngayon. Biglang tumibok ang puso ni Han Sanchen Aneng, at agad siyang tumayo. Alam ko kung nasaan ang Shendan Storytelling Channel sa YouTube. Nang bumagsak ang mga salita, bigla siyang tumangala sa langit ng may pananabik. Walang limitasyon sa kaguluhan, at natural na walang limitasyon sa kawalan. Sa kasong ito, ang yin at yang ay baligtad. Sa makatuwid, ang itaas na bahagi ay ang langit, ngunit ang ibabang bahagi ay ang kalangitan. Naturally, ito ay nasa itaas ng lupa. Parang ang bigat ni Dan, ayon sa common sense, dapat mahulog sa lupa. Sa isang hindi maayos na lupain, automatiko itong nahuhulog sa kalangitan. Ang lahat dito ay tila nagsasabi sa kanyang sarili ng isang tiyak na nakaraan, ngunit sinasabi rin sa kanyang sarili ang kinaroroonan ng tableta ng gamot. Dapat ganyan. Wala siyang cultivation base, ngunit kailangang hanapin ng matanda si Dan mismo. Kung mayroong hindi mabilang na mga halimaw na may pulang mata, hindi na niya kailangang pasukin ang sarili. Pangalawa, ito ay anino sa labas. Itinaya niya ang sarili niyang buhay para makapasok dito, kaya walang dahilan para pumasok siya sa susunod na hakbang, di ba? Sa makatuwid, ang pagkuha ng tableta ng gamot ay dapat na medyo ligtas at walang insidente. Sa pag-iisip nito, walang pakialam si Han Sanchen sa anumang bagay, binilisan lang niya at tinungo ang langit. Wala pang isang sandali, biglang nasa itaas ng kalangitan ng gabi si Han Sanchen. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Fang doon, ang World Anti-Buddha ay nabaligtad din, at si Han Sanchen ay diretsyong tumapak muli sa itim na streamer. Totoo yan. Tulad ng isang panaginip, malinaw na siya ay tumataas, ngunit pagkatapos na maabot ang kritikal na punto, siya ay naging kanyang sarili na dahan-daang bumagsak mula sa isang taas. Ang ganitong sitwasyon ay medyo katulad ng banal na bundok ng pamilya Kilin. Kaya lang kung ikukumpara doon, mas magulo at mas kahanga-hanga. Ang elixir ay dapat nasa itaas ng langit, at kung hindi nagkakamali, ito ay dapat maging isang bagay. At ang bagay na ito, ngumiti si Han Sanchen, mahirap sabihin na ito ay mahirap, at madali ring sabihin na ito ay simple. Iyon ay ang buwan sa itaas ng ulo na naglalabas ng mahinang liwanag. Siyempre, maaaring ito rin ang araw. Sa paggalaw ng kanyang kamay, lumipad si Han Sanchen patungo dito. Napakalayo ng mundo, ngunit parang kasing lapit nito ngayon. Huminga ng mahina si Han Sanchen, alam niyang hindi madaling makarating sa buwan. Dahil kung gusto mong maglakbay sa ilalim ng lupa, paano ito magiging kasing simple ng paggala sa langit? Ang langit na gumagala ngayon ay isang ilusyon lamang. Gayunpaman, sa wakas ay alam ko na kung bakit ilang beses nang na-explore ang lugar na ito, ngunit walang makakahanap nito. Umiling si Han Sanchen at sinabing, walang lalakad at aasahan na ang buwan sa langit ay isang tinatawag na kayamanan. Ang dahilan kung bakit nakikita ito ni Han Sanchen ay ganap na dahil ang paraan ng pagpasok niya ay ganap na naiiba. Pumasok sila mula sa front door, para makita nila ang door couplet sa Chenkon territory, at pumasok sila mula sa backdoor ng tinatawag na reverse time and space, kaya mas madali para sa kanila na malaman ang tunay na mga pahiwatig sa buong sansinukob. Natural, mas mabilis na mahahanap ang kinaroroonan ng tinatawag na Shendan. Sa pag-iisip nito, naging makabuluhan ang lahat. Nang malapit nang marating ni Han Sanchen ang buwan, nagsimulang tumaas ang pagtutol. Sa huli, ganap na huminto si Han Sanchen mga 1 metro sa harap ng buwan. Para akong naglalakad sa putikan, at tinulungan ako ng katawan ko sa sobrang putik, at nakaharang pa sa daan. Kahit anong pilit ko,
Kung gusto kong magpatuloy sa pagsulong, ito ay isang geometric na pagkonsumo. Panipi, sa pag-iisip nito, hindi nagmamadali si Han Sanchen, at sa halip ay tumingin-tingin lang sa paligid, matanda, nakainom na rin ako ng tsaa, at nahanap ko na ang mga bagay. Oras na para magpakita ka. Tila si Han Sanchen ay nakikipag-usap sa hangin, ngunit bago ang kanyang mga salita ay bumagsak ng ilang sandali, at hindi nagtagal matapos ang eksena ay pumasok sa patay na katahimikan, isang tawa ang dahan-daang lumabas. Kumusta ang karanasan? Tanong niya. Anong karanasan? Anong klaseng karanasan? Sa 10, 8 ang napatay mo, 2 lang ang naiwan. Anong klaseng karanasan ang sinasabi mo? Tumawa siya. Sumimangot si Han Sanchen, kung ano ang sinasabi ng senior, hindi masyadong naiintindihan ni Han Sanchen. Ang mga taong iyon ay malinaw na mga tao mula sa 2 oras at espasyo. Sa madaling salita, ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa ay parang isang uri ng pagtingin sa mga bulaklak sa isang kahulugan. Parang immersion na videotape. Dapat ay walang kinalaman sa kanya ang kanilang pagkamatay, ngunit bakit sinasabi ng matanda na siya ang pumatay sa kanila? Bahagyang ngumiti ang matanda, kung ano ang mali ay totoo, kung ano ang totoo ay mali. Kung ano ang iniisip mong mali, bakit hindi ito totoo? Sa katunayan, pinatay mo sila. Nang marinig ito, lalo pang sumimangot si Han Sanchen, Senior, hindi ko maintindihan. Ikaw ang totoong halimaw na may pulang mata sa kaplat. Malamig niyang sabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!